Mga kapuso, dahil sa matinding init ang panahon, mabilis na kumalat ang wildfire sa may Bontoc Mountain Province. At ayon sa isang saksi, nagsimula raw ang sunog sa pagkakaingin ng isang magsasaka. Nasa 4 na hektarya ng gubat ang natupok. Ang mainit na panahon dama rin sa Amerika. Ayon sa NOAA, itinuturing na warmest sa kasaysayan ng winter 2015 to 2016 sa malaking bahagi ng Estados Unidos. Naging mas mataas kaysa sa normal ang temperatura roon mula December 2015 hanggang February 2016. Pinakamainit sa may northeastern US at paliwanag ng mga eksperto, magkasabay na epekto ng El Nino at global warming ang naging dahilan sa kakaibang winter na naranasan. Sa Pilipinas, easterly so yung hangin galing sa silangan ang umiiral sa may silangang bahagi ng bansa at sa may extreme northern Luzon lang nakakaapekto ang bahagyang paglakas ng amihan. Kaya bukas maalinsangan pa rin lalo na sa Cabanatuan City na kung saan kahapon 43.6 ang init factor dyan. Samantalang sa may Visayas at Mindanao, magiging maalinsangan din tulad dyan sa may General Santos. Kahit mainit, asahan din ang pagulan sa may extreme northern Luzon sa umaga at pagdating sa hapon, posible ang ulan sa may northern at central Luzon. Dahil sa amihan, mataas din ang alon sa northern seaboard ng northern Luzon kaya delikadong pumalaot po yung mga maliliit na sakyang pandagat. At sa Metro Manila, buong araw mababa ang tsansa ng ulan, mga kapuso. Posibleng 39 degrees Celsius ang ating init factor bukas. Maaliwalas naman sa Visayas sa umaga pero sa hapon, may ulan dyan sa may eastern at central section at sa Mindanao, sa hapon din uulan sa may rehiyon ng Caraga hanggang dyan sa may Davao. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.